Bakit po mahalagang tumahimik minsan? There are 3 reasons. 3 dahilan bakit kailangan minsan mabuti din tumahimik. Sometimes it is important to be silent. Amen? The first reason is, when you are silent, you are safe from problems. Meron pong isang kwento tungkol sa isang rebelde, nahuli po doon sa Russia. Ang parusa sa kanya, bitay. He was to be hung, bigti. Pagdala po doon sa kung saan siya papatayin, tinali na yung lubid sa kanyang leeg, tinapon na siya. Pero nangyari, habang siya daw po ay nakabitin, bigla-bigla naputol yung lubid, nahulog siya, buhay pa. At sabi ng mga tao, it is a sign from God that this person should not be killed. Ito ay sinyalis, ito ay tanda galing sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa talaga oras para siya ay mamatay. At pinardon siya nung pong hari. Kaya lang, ito pong rebelde, nung siya ay inaalis na, nung siya ay dinadala na sa selda, papakulong na lang, napakayabang daw po. Nagsalita, sabi niya, ganito ba sa Russia, pati yung lubid, walang kwenta, sabi niya. Nakarating sa hari, nagalit ng hari. Anong sabi ng hari? Ganon? Bukas, ulitin nyo, bigtin nyo ulit, sabi. Patay. Anong naging problema? Yung bunganga niya, yung bibig niya, yung pagsasalita niya. Kung tumahimik lang siya, de sana ligtas siya, de sana buhay pa siya. How many times in our life, because of our speech, because of our talking, we get into trouble? We experience it a lot. At pinapaalala ito ng libro ng Proverbs. Sabi po niya, whoever keeps his mouth silent, whoever keeps his tongue, keeps himself out of trouble. Ano yung alam nating kasabihan? Less talk, less mistake. Pero hindi pa natin natutunan yan. Amen? Marami sa atin, maiingay, talkative. Pero tingnan niyo po, anong pinagmumulan ng away? Yung salita. Kasi yung salita na ipapasa-pasa. At pag napasa yan, nag-iiba ng kahulugan, nag-iiba ng pagkakaintindi. Kaya nga, mahalaga minsan, tumahimik ka na lang para ligtas ka, para walang problema. Amen? The second is, when you are silent, you are powerful. When you are silent, you are wise. When you are silent, you are strong. Pansinin niyo po, kamukha ikaw ay nakasakay sa bus, sa jeep. Merong maingay, nagwawala, nakikiaway. Anong reaksyon ng mga tao? Ay, bakit ganyan naman siya? Parang walang pinag-aralan. See? Pag maingay ka, anong ibig sabihin? Wala kang kontrol sa sarili mo. Ang mga tahimik, disiplinado. May kontrol sa kanilang sarili. Mahihina yung mga maiingay. At tandaan niyo po ito, pag nag-iingay ka, meron kang nasasabi na hindi mo naman dapat sabihin. Pag nalaman ng ibang tao yan, gagamitin pa nila laban sa iyo. Amen? Kaya nga, sabi nila, pag meron kang plano, pag meron kang pangarap, wag mo sasabihin kahit kanino. Amen? Kasi pag nalaman ng ibang tao, anong nararamdaman nila? Naiinggit. At pag merong inggit, may galit. At pag may galit, may paninira. Ano po ang sabi din ng Book of Proverbs? Napakaganda. Even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Mas maganda yung tahimik ka na lang kasi gagalangin ka ng mga tao. Pero kung ang ingay-ingay mo, napakahirap galangin ng taong yon. Amen? Kung gusto mong maging mas malakas, kung gusto mong maging mas matalino, marunong, learn to keep your mouth shut. Learn to be silent. Dahil alam naman natin ang kasabihan, deep water is silent. Clear water runs deep. Yung malinis na tubig, malalim yan. Pero yung mababaw na tubig, maingay yan. Di po ba?
Pag maingay ang isang tao, mababaw lang. Pero pag tahimik yan, anong ibig sabihin? Malalim mag-isip, maraming karunungan. Iyan yung malakas, may control sa kanyang sarili. But third and lastly, it is important to be silent sometimes. Why? Because you become closer to God. Tandaan niyo po yan. Hindi ka mapapalapit sa Diyos kung maingay ka. Ano ang sinasabi sa Biblia? Mababasa niyo po ito. In the book of Exodus, it is written, "The Lord will fight for you. You only have to be silent." Paglalaban ka ng Diyos, tumahimik ka lang. At sabi pa sa Salmo, "Be still and know that I am your God." Hindi mo malalaman ng Diyos, nandyan pala sa tabi mo, kung maingay ka. Ano ang kasabihan? God speaks to us in silence. Nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng katahimikan. Pero ang problema na napakarami sa atin, pag merong problema, ang iingay. Makikita mo yan, unang-una, pinopost sa social media. Amen? Pag merong problema, kinakalat, sinasabi sa mga kapitbahay. Yan ang mangyayari nun. Ikaw na lang pinagchichismisan. Amen? Hindi ka naman tutulungan ng mga yan. Pagpipiestahan ka pa nila. Amen? Yun yung katotohanan. Pag meron kang problema, tumahimik ka. Dahil tandaan mo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, ang Diyos lang ang tutulong sa iyo. Ano man problema yan? Problema mo sa asawa mo, problema mo sa mga anak mo, problema mo sa sakit mo. Always open your heart to the Lord and remember that line. The Lord will fight for you if only you are still, if only you are silent. Naaalala natin si San Jose. Ang nakakapagtaka kay San Jose, ito po. Kahit paano mo pagbalik-rin ang Biblia, hindi mo makikita nagsalita siya. Saint Joseph never uttered one word. And yet, why do we remember? Why do we give recognition to Saint Joseph? It is because even though he was silent, his faith was so deep in God. Yun yung nakakamangha at nakakabilib kay San Jose. Tahimik, pero napakalalim ng kanyang pananampalataya sa Diyos. At ito pa, pansinin niya po itong detalyeng ito. Hindi siya nagsalita, pero palaging nakikipagsalita, nakikipag-usap sa mga anghel. Tanungin ko po kayo, anong mas gusto niyo? Yung nakikipag-usap sa mga tao na minsan naninira sa inyo? O yung may nakakausap kang guardian angel na tumutulong sa inyo? Alam natin yung sagot dyan. Hindi po ba? Kaya nga, let us follow the example of Saint Joseph. Na pag meron kang problema, pag meron kang mabigat na pinagdadaanan, tumahimik ka lang at makipagsalita ka, makiusap ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel mo. Hindi ka niya pababayaan. Do not underestimate the power of silence. Amen? Minsan, yung mga totoong mayayaman, yung mga totoong makapangyarihan, hindi mo man mapapansin ang mga yan. Amen? Hindi halata. Pero tingnan mo, yung mga nagsusuot ng mga mamahalin na damit, yung mga nagsusuot ng alahas, na mga magagandang hikaw, nagme-makeup, nakala mo mukha ng clown, no? Hindi talaga totoong mayaman ng mga yan. Hindi talaga totoong makapangyarihan. Amen? Kasi pakitang tao lang. Ang totoong kayamanan, ang totoong kapangyarihan, madalas nakatago, madalas tahimik. Do not underestimate the power of silence. May kapangyarihan sa pagiging tahimik. Kailangan tayong mag-ingat pag tayo ay natatakot at nangangamba. Tandaan niyo po ito, dahil ang takot nakakahawa. Being afraid is contagious. Nung po minsan, nandito po ako sa palengke, naglalakad ako, may bibilin ako sa isang mall. Bigla-bigla, nakita ko yung mga tao, nagpapanik, nagtatakbuhan. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya pati din po ako, tumakbo. Lahat po kami, napunta kami sa isang lugar, nagsisiksikan yung mga tao.
medyo kumalma na itong mga tao sa pagtakbo. Yung iba hinihingal. Tinanong ko, ano pong tinatakbuhan niyo? Bakit tayo tumakbo? Anong nangyari? Anong problema? Alam niyo po nangyari? Meron daw po isang tao naka-receive ng text message na dahil daw po sa pag-ulan, yung ulan na galing sa bundok ay naging baha. Yung baha nagdala daw po ng lahar. Yung lahar papunta daw po doon sa bayan ng San Fernando. Nung nabasa po ng isang tao ito, sinabihan niya yung kanyang pamilya, tara na, umalis na tayo. Nakita nila, tumakbo. Yung mga iba din naman nila naiintindihan bakit tumakbo. Nakitakbo-takbo. Kaya nga, lahat ng mga tao, tignan niya po anong nangyari. Nahawa sila, hindi naman naiintindihan. Isa din akong uto-uto. Nakitakbo din ako. Di po ba? Why? Because fear is contagious. Nakakahawa ang takot. Pag minsan nakakwentuhan mo yung kaibigan mo, may nahipo ako dito sa aking dibdib na parang may bukol. Tapos agad naman sasabihan ka, halaka, alam mo, ganyan nag-umpisa yung sakit ng kapitbahay namin. Ngayon, patay na. Ikaw naman, hindi ka na makatulog. Di po ba? Hindi ka pa man pumunta sa doktor, hindi ka pa man nagpa-check, nagpa-test. Agad-agad takot na takot ka. Nakakahawa ang takot. Nung pong bago ako mapunta dito sa aking assignment sa katedral, naririnig ko sa mga tao, yung makakasama kong pare, masungit. Kaya nga po, bago pa kami nagsama, ilang na ilang po ako. Medyo ini-snub ko po. Alam niyo po, laki ng pagsisisi ko. Bakit? Ang bait pala ng pare. Nung mga 3 taon ko na siyang nakasama, doon ko na-discover, mabait pala siya. Mabuti pala siya. Pero 1 buwan, 2 buwan, iniiwasan ko siya, hindi ko siya kinakausap. Bakit? Nahawa ako dun sa opinyon o takot ng ibang tao. Ask yourself that question. What are you afraid of? Are you afraid of because it is real? Or are you afraid of something because you have been infected by the fear of others? Totoo ba yung takot mo? O baka nahawa ka lang sa iba? Anong pinapaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? 3 times. Do not be afraid. Huwag kayong matatakot doon sa mga naninira sa inyo. Huwag kayong matatakot doon sa gustong makasakit sa inyo. Huwag kayong matatakot sa kung ano man ang kailangan nyo, kakainin nyo. Bakit pinapaalala sa atin ng Panginoon? Huwag tayo dapat matakot. Dahil una, ang mga takot natin sa buhay, guni-guni lang natin. Marami sa ating mga takot, gawa-gawa lang ng ating mga kaisipan. Your fears are just happening in your head. They are not real. But secondly, the Lord is challenging us not to be afraid. Why? Because the most real is His presence. Ano dapat ang ating paniwalaan sa ating buhay? Yung mga gawa-gawa lang ng ating isip o yung may gawa ng ating buhay ang Diyos? Ang tanong, pag meron tayong takot, anong kailangan nating gawin? Sabihin mo sa Diyos. When you are afraid, pray, tell it to God. Why? Because here is the good news. You cannot infect God with your fear. Hindi natin mahahawa ang Diyos sa ating takot. At ang mabuting balita pa, pagkatapos mong sinabi ang iyong takot, papalitan niya ng Diyos ng lakas ng loob. Papalitan ng Diyos ang iyong takot ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. Ang mga storya sa Biblia, hindi lang basta't mga kwento yan. Ang mga kwento sa Biblia, isang paalaala yan sa atin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Sino ba ang Diyos ng iyong pinaniniwalaan? Dapat natin maalaala, dapat natin maunawaan, isa siyang malakas na Diyos. Gaano kalakas ang Diyos na ating pinananigan? Isa siyang Diyos na kaya niyang maghati ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang tumalo ng mga higante. Isa siyang Diyos na kayang magpabagsak ng isang syudad na kalaban. Isa siyang Diyos na kayang maghilo, magpagaling ng mga may sakit. Isa siyang Diyos na kayang magparami ng pagkain.
Isa siyang Diyos na kayang maglakad sa ibabaw ng dagat. Isa siyang Diyos na kayang buhayin ang mga patay. Bakit tayo matatakot? Anong ating kinakatakot kung meron tayong isang matatag na pundasyon? Kung meron tayong tutulong sa ating buhay? Why are you so afraid? Because you have forgotten that we have a powerful God. Sabi nga nila, ang salita daw pong fear o takot, F-E-A-R, dalawang ibig sabihin. First, fear can mean forget everything and run. Tignan niyo po, fear, forget everything and run. But secondly, fear can mean face everything and rise. How can you face every problem and be at peace when you know, when you remember, you have a sword and a shield? Matatakot ka ba sa utang mo kung alam mo meron kang pambayad? Hindi. Di po ba? Matatakot ka ba sa sakit mo kung alam mo meron kang gamot? Hindi. Matatakot ka bang magutom kung alam mo meron kang pagkain? Hindi. Matatakot ka ba sa baha kung alam mo ang iyong bahay ay nakatayo napakataas? Hindi. Bakit ka takot? Kasi meron kang nakaligtaan. Meron kang nakalimutan. Sino? Ang Diyos. My dear friends, let us remember the very beautiful words of Padre Pio who said, "Do not be afraid because Jesus is stronger than hell." Mas malakas ang Diyos kesa sa impyerno, kesa sa kapangyarihan ng kasamaan ng bundong ito. Sino ang mga natatakot? Sila yung mga malayo sa Diyos. Ano po sa tingin niyo ang dahilan ng napakaraming problema natin minsan sa buhay? What do you think is the real source some of our problems in life? Ang sagot, ito po, sobrang pagmamahal. Uulitin ko po. Ang dahilan minsan ng napakarami nating problema ay sobrang pagmamahal. Too much love. If love is the answer, what is the problem? Too much love. Alam po natin yan. Too much of something is bad. Amen? Ano mang bagay ang sobra masama, nakakasama, sayang ugat ng napakaraming problema natin. Ano pong ibig ko sabihin? Tingnan niyo po. Sobrang pagmamahal mo sa pera, ano ang nagiging problema? Iman, away. Di ba ba? Pag nakahawak ka na ng pera, lumalabas na ang demonyo sa iyo. Walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan, basta pera ang pinag-uusapan. Amen? Too much love for money brings about greed. It destroys our loving relationship with one another. Sobrang pagmamahal mo sa pagkain, ano po nagiging problema? Katakawan. Di po ba? Sobrang pagmamahal mo sa isang tao, ano ang nagiging problema? Selos. Yan din ang nagiging dahilan bakit nag-aaway ng mag-asawa. Nagseselos. Akin ka lang. Nakikita sa Facebook, may kasamang ibang babae, kahit nasabihin ng asawa, trabaho ko lang, customer ko lang. Pero bakit nagseselos? Too much love. Obsession dito sa taong ito. Di po ba? Too much love on your dreams, on your plan. Gusto mo lahat masusunod sa iyo. Gusto mo yung expectation mo, yan ang makikita mo. Ano po ang epekto? Galit. Pag nasisira yung iyong plano, nangingit-ngit ka, nanggigigil ka,
Tignan niyo po kung ano nagiging problema. Suriin niyo ang inyong mga buhay. Where do I love too much in my life? Saan yung sobra-sobrang pagmamahal ko? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Yan ang tinuturo niya sa Ebanghelyo. Ang sino man na sobrang pagmamahal, mas mahal pa niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, hindi karapat-dapat sa akin. Ano ang problema ng sobrang pagmamahal mo sa iyong pamilya? Meron. You will become disobedient to God. Amen? Gagamitin nating dahilan yan para hindi sundan ang Diyos. Kung may ginagawang masama ang iyong pamilya, kung hindi tapat ang iyong pamilya sa Diyos, sinong susundan mo? Ang Diyos o sila? Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanila, tignan niyo po, baka iwanan mo ang Diyos. Linggong-linggo o mga banal na araw. Pero dahil sobrang mahal mo ang iyong pamilya, nagbabakasyon sila, ano po ang sinasabi niyo? Minsan lang naman eh. Totoo ba? Anong naging hadlang sa iyong pagsunod, pagiging tapat sa Diyos? Ang iyong sobrang pagmamahal sa iyong pamilya. Sabi pa ng Panginoon, pag hindi mo kayang buhatin ang iyong krus, pag mas mahal mo pa ang iyong sarili, hindi ka dapat sa Kanya. Too much love on the self is also a problem. And what is the problem when we so much love ourselves? We become self-centered. We become selfish. Nagiging makasarili ka. Inuuna mo ang kagustuhan mo kesa sa kagustuhan ng Diyos. Di po ba? Kaya nga mag-ingat po kayo. Hindi mabuti at maganda ang sobrang nagmamahal. Magmahal ka, pero wag sobra-sobra. Alam po yan ng mga nasaktan na. Amen? Sobra-sobrang binigay ang sarili. Anong ginawa ng kanilang mga minamahal? Iniwan sila. Kaya ngayon, nasan sila? Depressed. Nalulungkot. Hindi makapag-move on. Sinong may kasalanan? Yung minahal mo, bago mo sisihin yung iba. Tignan mong yung sarili. Kasi sobra-sobra kang nagmahal sa iba, hindi ka na nagtira sa iyong sarili. Amen? Ouch. Sakit. Ano ang warning babala ng Diyos? Ginigising tayo. Pag sobra-sobra na tayong nagmamahal at tayo ay napapasama, hinahayaan tayo ng Diyos na masaktan. Why is there pain? Remember this. God uses the pain to wake you up. God uses the pain to shake you, to bring you back to Him. Kahit may para sa atin, masama ang sakit, pero hinahayaan yan ng Diyos. Dahil ang kasabihan, pain is the shout of God. When you are experiencing extreme pain, God is telling you something. At anong sinasabi ng Diyos? Ay, tigilan mo yung sobra-sobrang pagmamahal mo. Bagay man yan, tao man yan, sa isang karanasan, hindi nakakabuti sa iyo. Kaya nga tingnan niyo po, sobra-sobra kang kumakain, ano ang iyong nararanasan? Sumasakit ang iyong tiyan. Pag sobra-sobra ka nagtatrabaho, kakaranas ka ng sakit ng pangangatawan. Pag sobra-sobra kang nag-iisip, sumasakit ang iyong ulo. Di po ba? Ano ang parusa sa mga sobra nakakatakaw nila sa pera? Ano po? Naduduling. Kasi po gusto, doble-doble kita. Di po ba? Mag-ingat tayo. Dahil yung sobra-sobrang pagmamahal natin, may kapalit. Pero pag naramdaman mo na yung sakit, sana wag mong baliwalain. Sana pansinin mo. Sana maalaala mo, ito ay sinyales galing sa Diyos. Na gusto niya, ikaw ay matauhan, magbalik ng loob sa Kanya, maging mas mabuti at banal. Amen? Not all pain are bad. Not all pain
are there to harm us, God allows pain to heal us, to make us better. Remember that. Kamukha po, itong lumapit sa akin, isang lalaki. Iniwan siya ng misis niya. Bakit? Napuno na eh. Dahil sa kanyang pag-aabuso sa kanyang sarili. Iba-iba na po. Alak, sugal, drugs, pambababae. Tandaan niyo po ito. Ang mabuting tao napupuno din. Amen? Hindi naman ibig sabihin mabuting tao, papasensyahan tao. Papasensyahan ka niyan forever and ever. Pero dumating po sa akin, tinatanong, Father, anong gagawin ko? Tapos sabi ko po sa kanya, tingnan mo na, kung hindi ka iiwan ng misis mo, hindi ka matatauhan. Walang taon mo nang ginagawa. Pero bakit ngayon? Gusto mo na magbago? Kasi nasaktan ka. Gusto mo bang magpatuloy ang sakit na yan? Sumagot po siya, hindi po. Then, you must change. Then you must decide to transform your life. God is already speaking to you. Huwag mo sasayangin itong pagkakataon na pwede kang magbago. Napakaganda po ng quotation na nabasa. It says, life is like a game. You cannot undo your move, and yet you can always make a better move the next time. Ang buhay ay isang laro. Pag meron ka nang nagawa, meron ka nang nagalaw, hindi na pwedeng bumalik. Di po ba? Pero ang maganda sa laro, habang may oras pa, may magagawa ka pa. May mapipili ka pang mas magandang magagawa para manalo ka sa laro ng buhay. Amen? What is your next move? Magdasal tayo. Kapatid, let us pray to ask the Holy Spirit to have the strength to do what is necessary, to love as Christ loves, to stop loving too much on things. Love God first, and then God will provide you everything that you need. Nhớ thương, người đã làm tôi buồn. Phải làm sao để quên câu chuyện buồn này? Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hoài từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người. Em có nhớ những đêm anh chờ đợi em trước khiêng nhà anh đón đưa em, từng đêm thương nhớ người. Chờ đợi em trở về anh ướt lệ đêm thao thức vì em. Ánh dương kia sẽ tắt nơi đây, biết đâu em sẽ về để thắp sáng nỗi buồn. Nơi cuối đường ta sẽ thấy được nhau em ơi. Từng ngày chờ mong bao đêm trong ngóng người. Người có nhớ tôi không hỡi người? Đừng làm tôi sao xuyên đến nay. Nhớ thương, người đã làm tôi buồn. Phải làm sao để quên câu chuyện buồn này? Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hoài từng ngày tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm. Anong mas gusto mo? Yung malaman mong pinagtaksilan ka o yung wala ka na lang alam? Anong mas mainam? Anong mas mabuti? Yung malaman mong sinisiraan ka o yung wala ka na lang alam? Ano bang mas maganda?
Yung malaman mo na may ginagawa silang kasalanan sa iyo, o yung wala ka na lang talagang alam. Kahit ano pa yan na itinatago natin, di ba sabi ng ating Panginoon, lilitaw at lilitaw din. There is nothing concealed. There is nothing in secret that will not be revealed. Kaya nga, ano yung mas mainam, ano yung mas mabuti at maganda, yung malaman mo kung ano yung masama na ginagawa nila sa iyo. Ngayon yung tanong, ano yung mas gusto mo? Yung aminin na pinagtataksilan ka o yung mahuli mo na pinagtataksilan ka? Yung aminin na may kasalanan sila sa iyo o yung mahuli mo na nagkakasala pala sa iyo? Ano po yung mas mainam, mas maganda? To tell you honestly, when somebody sins, when somebody betrays, when somebody is unfaithful, it causes a lot of pain and suffering. Whether admitted or caught, mahuli man o aminin, masakit at nakakasakit. Nararanasan ko po yan. Pag nagpapatulong po sa akin yung mga mag-asawa, lalong-lalo na yung mga lalaki, hindi nila alam kung paano nila aaminin sa kanilang mga asawa, sa misis nila, na meron silang iba. Nung minsan, meron po akong tinulungan, kami lang tatlo. Habang nasa gitna ako nila, dito sinabi ng lalaki sa misis niya, "Honey, inaamin ko, meron akong iba at nagkaanak ako sa kanya." Alam niyo po kung ano nangyari? Sumigaw yung misis niya. Bigla po akong niyakap. Bigla siyang umiyak. Pero alam niyo po kung ano yung masakit doon? Ako po yung sinasampal. Ako po yung kinukurot. Ako po yung binubugbog. Sabi ko sa sarili ko, oo, masakit kasi dama ko. Ako yung binubugbog. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako yung nagkasala. Bakit ako yung nasasaktan? Bakit ako yung pinaparusahan? Because that is the reality. Yun yung katotohanan. Pag nagkasala ka, hindi lang naman ikaw yung masasaktan eh. Meron din na mga iba na nasasaktan mo. Meron din iba na makakadama ng hapdi ng ginawa mo. Nagkasala siya, pero ako yung sinaktan. Yun yung katotohanan. Nahuli o inamin man, masakit yan. Madadama mo, mararanasan mo yung sakit. Pero tandaan nyo ito, it is better to reveal than to conceal. Mas maganda aminin mo kesa sa itago mo. Kasi pag inamin mo, anong ibig sabihin yan? Nagpapakumbaba ka pa. At pag inamin mo, mas madali napapatawarin ka. Pag nahuli na at dinideny pa, tinatago pa, nag-aalibay pa, anong ibig sabihin yan? Kataasan ng loob, pride. And remember this, pride will take us nowhere other than hell. Hindi ka makakalayo sa buhay pag mapagmataas ka, pag malaki yung ulo mo, pag ayaw mong aminin yung kasalanan mo. Basahin niyo po yung libro ni Dante Alighieri, Ang Pamagat Inferno. Meron pong tinatawag na circles of hell, mga palapag ng impyerno. Alam niyo po doon sa pinakailalim kung sino yung nandoon? Si Judas. At bakit yung pinakamasakit, pinakamalala, pinakanakakatakot na parusa kay Judas? Kasi alam na ng Panginoon, nagkasala siya, alam na ng Panginoon, pagtataksilan siya. Hindi man siya humingi ng patawad, hindi siya nagbalik sa Panginoon at nagpasori. Anong ginawa niya? Pinatay pa niya yung sarili niya. Si San Pedro, oo, nagkamali. Oo, pinagtaksilan niya ang Panginoon. Oo, nagsinungaling. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kahit kailan, hindi kita pagtataksilan, pagtatanggol kita, kahit saan ka pumunta, ibubuhis ko ang buhay ko sa iyo. Pero nung dinala ng ating Panginoon, nililitis siya. 3 beses sinasabi sa kanya, di ba kasama kanya? Alam namin, kaibigan kanya. Ikaw yun, nakita ka namin eh. Disipulo ka niya. 3 beses. Nagpahindi siya. 3 beses. Dininay niya. 3 beses nagsinungaling siya. Pero napakaganda ng detalye sinulat sa Ebanghelyo. Sabi, pagkatilaok itong si Jesus,
tinignan niya si San Pedro. Alam niya kung nasan si San Pedro. At nagkatinginan sila. Para bang sinasabi ng ating Panginoon, huli ka. Tingnan mo na, totoo yung sinasabi ko. Ano po yung narinig natin pagkatapos nun? Bigla daw umiyak itong si San Pedro. Pinagkalungkutan niya. He was remorseful. He was sorrowful because of his sins. And that in itself is an admission, isang pagtanggap, pagpapakumbaba. Inaamin mo, nagkasala ka. Kaya pag umamin ng isang tao at nakikita mong nalulungkot siya, oo, masakit para sa atin. Pero sana naman, sabay kayong maghilom, sabay kayong magpagaling ng inyong mga nasugat na puso at kaluluwa. It is better to admit it than to conceal it. Mas maganda habang maaga. Aminin mo, pero pagkatapos nun, mangako ka na magbabago ka na at magpapakabuti ka na. Sino ba sa atin dito ang walang tinatago na kasalanan sa Diyos? Lahat tayo, di po ba? At alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Wala naman tayong may tatago sa Kanya eh. Nasasaktan din ng Diyos pag pinagtataksilan natin siya. Pag tayo nabubuhay sa pagkakasala, huwag na nating hintayin na tayo'y mabuking. Alam na ng Diyos, mauna na tayong magpakumbaba. Mauna na tayong umamin at mangako tayong magbago. Tandaan mo, kung magpapatuloy ka sa iyong kasalanan, itago mo yan. Mas masakit pag nalaman. Mas masakit pag nahuli ka. At habang nabubuhay ka sa kasalanan, hindi lang ikaw yung nasasaktan, may nasasaktan ka din na iba.